Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay may tutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso, ang isa na may 2,000 piso, at ang isa pa'y 1,000 piso. Pagkatapos, siya'y umalis. Humayo agad ang tumanggap ng 5,000 piso at ipinangalakal iyon, at nagtubo siya ng 5,000 piso. Gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 piso ay nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000. Wika niya, Panginoon, heto po ang 5,000 na bigay ninyo sa akin. Heto pa po ang 5,000 na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling at tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 at ang sabi, Panginoon, heto po ang ibinigay ninyong 2,000. Heto naman po ang 2,000 piso na tinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. Alam ko pong kayo'y mahigpit, aniya. Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nag-aani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Ito na po ang 1,000 ninyo. Masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo iyan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha akong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Do'y tatangi siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Unang Sabado para sa buwan ng Setyembre at pagtatapos po ng ating ika-21 linggo sa karaniwang panahon. At ngayong linggong ito, nawa ay huwag natin baliwalain, huwag natin kakalimutan ang mga paalala sa atin ni Jesus sa buong linggong ito na medyo derechahan talagang kanyang mga pagsasalita laban sa mga pagpapaimbabaw o pagpapakitang tao lang ng mga Pariseo at mga Iskriba. Muli, ang mga Pariseo at mga Iskriba, mga taong simbahan ito kung ikukumpara natin sa panahon natin ngayon. Ayaw ni Jesus ng
pakitang tao lang, maging ang ating mga ginagawa sa loob ng simbahan, sa loob at labas ng simbahan. Hindi tayo dapat masanay na paimbabaw lang o pagiging ipokrito ang ating pong isasabuhay dahil hindi tayo makakarating sa langit kapag ganyan ang ugali natin. Balikan natin po ang ilan sa mga salita na binitawan ni Jesus sa linggong ito. Nung Lunes, ang sabi po ni Kristo, dahil nga sa mga Pariseo at mga eskriba na paimbabaw lang ang kanila pong ginagawa, sabi dito, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Sa dami ng kanila pong ipinapatupad at ipinag-uutos na dapat sundin, ito po ay lalong nagpapahirap sa mga tao para makalapit sila sa Diyos o para sila ay makasunod sa Diyos. Noong Martes, kasunod po ng pagdiriwang ng paggunita ng pagpapakasakit ni San Juan Bautista, napugutan ng ulo si Juan Bautista dahil sa kanya pong pagsasalita din ng katotohanan. Katotohanan na sinasabi niyang hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Pakikiapid, numan estado natin sa buhay, mapapinakamahirap ka o may pinakamataas na katungkulan, pakikiapid ay hindi matuwid na gawain. Kailangan itama. So, alin ang mas pipiliin? Itatama mo ang iyong pagkakamali o patatahimikin mo ang mga gustong magpaalala sa iyo ng pagtatama ng buhay mo? Nung Miyerkules naman, ang sabi po ni Kristo, hinalantulad niya ang mga Pariseo at mga eskriba. Pero pwede rin tingnan natin, baka tayo po ay nagiging after lang sa appearances natin. No? Kung ano lang yung gusto nating makita ng mga tao sa atin. Kaya ang sabi niya, ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan ng buto ng mga patay. Tingnan natin, baka mamaya, pangit na nga sa panlabas, pangit pang kalooban. Hindi importanteng pangit ang panlabas. Ang importante, maganda ang kalooban. Dahil kung ano yung nasa kalooban, yun naman yung nagra-radiate o nagre-reflect sa panlabas. Kadalasan, mas priority natin pagandahin ang mga itsura natin. Pagandahin ang mga panlabas nating mga anyo. Nakakalimutan natin tingnan at suriin yung atin pong kalooban. Baka nabubulok na tayo. Buhay pa, pero nabubulok na. Nung Huwebes, ang sabi naman niya, kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. Kahapon, Biyernes, ang paulit na paanyaya niya, kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras ng pagdating ng Panginoon. At ngayong Sabado, pakatandaan po natin, no? Sabi niya dito, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Bakit ganito ang estado ng buhay natin? Kadalasan naiinggit tayo. Bakit yung mga mayayaman, yumayaman pa ng yumayaman? Ay tingnan natin yung ating pag-uugali. Kasi dito, ipinagkatiwala lahat, no, binigyan ng Panginoon. Ipinagkatiwala niya ang kanyang ari-arian sa talinghagang ibinigay sa atin. Yung iba talaga nagsikap.
kaya napalago pa. Samantalang yung isa na itinuturing na masama at tamad na alipin, lalo pang naghirap. Baka pwede tingnan natin din, bakit ganito ang buhay natin? Deserve ba talaga natin ito? Kasi ang alam ko, deserve natin at ibinigay ng Diyos dahil alam niyang deserve natin ang isang masagana at maayos na buhay. So bakit tayo nagdurusa? Yan yung mga drama natin sa buhay. Nagdurusa tayo, naghihirap tayo. Deserve ba talaga natin yan o sadyang dahil ganyan ang ugali natin? Mahilig lang tayong mainggit sa kung ano yung nagiging achievement ng isa. Pero yung sayo, hindi mo pinag-iibayo. Hindi mo sinisikap na palaguin. Noong dati po, nung kasagsagan ng COVID, laging nagkakaroon ng ayuda. Pero piruin mo, sino bang nakakatanggap ng ayuda? Yung mga mahihirap o yung mayayaman, nagreklamo ba na walang ayuda? Hindi. Pero naghirap ba? Hindi din. Yung mga nakatanggap ng ayuda, umasenso ba? Mangilan-ngilan yung naging matalino na ginamit nilang puhunan, pinalago. Kaya nung panahon ng COVID, doon sila umasenso. Yan sabi, ang meron, bibigyan pa. Yung wala, tatanggalan pa. Nakadepende rin, ang pagpasok natin sa langit, nakadepende sa pag-uugali natin. Kung ngayon pa lang, makita mo na tamad ka, paano ka makakarating sa langit yan? Tatamad-tamad ka. Tamad kang gumawa ng kabutihan. Gusto mo lang, ikaw ang ginagawa ng kabutihan. Ngayon, Berna. Sa October, ano bang aasahan natin? Aasa ka na naman sa mga bigay. Bigay ng isang politiko, tatakbo sa barangay, aasa ka na naman doon. Na para bang karapatan mo, nabigyan ka. Ipinabababa mo yung iyong dignidad, pinabababa mo ang iyong pagkatao sa pagtanggap ng mga suhol, maiboto lang sila. Tapos magrereklamo tayo, nahihirapan ka sa buhay. Kaya tingnan natin ng mabuti, Suriin. Sa mga kabataan dito, aasenso kung magsisipag lang, kung magiging mas matalino lang. Kung ngayon pa lang, matututo kayong mag-save, yung mga baon, mga allowance na nag-iipon na para pagdating ng araw, lalago na yan. Hindi yung ubos biyaya, yung gastos ng gastos ng walang katuturan. Mas maging matalinong alipin. Lahat na meron tayo, ipinagkakatiwala lang sa atin. At kung ano man ang ibinibigay ng Diyos, yan ay para tayo makarating sa langit. Hindi ka makarating sa langit, kagagawan mo na yan. Pero malinaw, ang gusto ng Diyos, makarating tayo sa langit. Amen?